niya dun sa ahas niya. Ayun, comatose yung matanda. Hindi ako pinagbibintangan nila. Isipin mo kung sino. Si Eliana. Kahit na hindi kayo kumagat kay Lolo, ako pa rin yung dahilan kung bakit siya nakagat eh. Sana hindi na lang ako nagtiwala kay Eliana kung alam ko lang na ganito ang gagawin niya kay Papa. Pinakain ka namin, inalagaan ka namin, pero ano tong ginawa mo? Nilalayuan na siya ng lahat ng tao. Ipinagtatabuyan na siya. Ano ka ba? Kriminal siya eh! Namatay ang anak ko ng dahil sa'yo! Nanganganib kayo ng papa ko ng dahil pa rin sa'yo! Umalis ka na! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Ilan na nga lang po yung nagmamakalatag pa po eh. Tapos, mababawasan pa. Nandito naman ako eh. Ma, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, Isabel. Mabuti na lang at dumating ka at naitaboy mo yung halimaw na yon. Kung di, baka kung ano na nangyari sa akin. Sige, pupuntahan ko na muna ang papa mo. Sige pa, Ma. Hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung paano nagawa yun ni Eliana sa amin, Basti. Ang buong akala ko kawawa siyang bata. Nagkamali ako sa pagkakakilala ko sa kanya. Huwag mo nang pansinin masyado si Eliana. Ang papa mo, doon mo ituon ang atensyon mo at lakas. Mas kailangan ka ng papa mo. Tama ka, Basti. Pamilya ko na muna ang isipin ko. Kesa kay Eliana. Dahil hindi siya karapat-dapat na pagtuon ng pansin. Hello? Okay, sige. Ako na magsasabi kay Isabel Donet. Okay. Ano yun? Si Tanit yun? Bakit ikaw ang tinawagan niya? Bakit hindi ako? Sinabi ko na sa kanya yung nangyari kay Papa. Ayaw niya na mag-alala ka. Naayos ko na lahat ng permit dito sa ospital. Pati yung sasakyan na magdadala kay Claire sa Maynila. Kailangan ko na lang yung mga pirma mo para madala na sa Maynila si Claire. Siguro nga mas mabuti na umuwi na tayo ng Maynila. Pati si Papa, ililipat ko na rin sa ospital doon. Sige. Ako na bahala mag-aasikaso. Ako na magsasabi kay Eman. Patawarin mo sana ako kung galit sa akin si Ma'am Isabel ngayon. Alam ko naman na hindi ka natutuwa sa mga nangyayari. Antayin na lang muna natin humupa yung galit niya bago natin siya kausapin. Mang Eman, mangyayari po kaya yun? Malalim magalit si Isabel. Naranasan ko yan eh. Pero Yung lalaking kasama ko na nagdala dito kay Claire, nakita niyo ba siya, si Emma? Ma'am Isabel, Eman? Update lang sana kita. Dadalhin na sa Maynila ang katawan ni Claire ngayong gabi.
Nasabi ko na rin kay Tonette ang nangyari. At si Papa, ililipat ko na rin siya ng ospital sa Maynila. Mabuti naman. Isabel, yung tungkol kay Eliana. Emma, pumunta ako dito sa isla para gumawa ng magagandang alaala kasama si Claire. Pero ngayon, uuwi ako ng punong-puno ng sama ng loob. At lahat ng yun dahil kay Eliana. Mas maganda siguro kung makausap mo siya at pakinggan mo naman yung panig niya. Hindi. Kahit na ano pang sabihin ni Eliana, hindi na natin maibabalik ang mga nangyari. At Eman, huwag ko na lang sanang makita ulit si Eliana. Dahil kung sakaling mangyari yon, ako mismo ang kakalagkad sa kanya papuntang kulungan. I'm sorry. Good evening, sir. Eliana, halika na. Dito tayo sa utak. Boss, nakita ko na yung babaeng ahas. Kasama pa rin nung Eman Poblete. Good job, Bart. Sundan mo sila at sabihin mo sa akin kung saan niya dadalhin si Eliana. Akala mo matatakasan mo ako, Eliana. Nagkakamali ka. Konting panahon na lang, makikilala niyo na ang bagong makakasama niyo rito. Yes. Alright. Beautiful. Pa, nasa Maynila na tayo. Sana naman dito, mas maging mabilis na ang pagaling mo. Eddie, gumising ka na. Hindi ako sanay ng ganito ka eh. Eddie. Ma, I'm sorry kung hindi ko itinago si Eliana. Hindi mangyayari ito. I'm sorry, Ma. Anak, alam ko namang hindi mo ito ginusto eh. Pasensya mo na rin ako dahil sa mga nasabi ko sa'yo noon sa probinsya. Pero hindi ko naman talaga gusto na sisihin ka pa. Ma, hindi. Kasalanan ko pa din. Naging matigas ang ulo ko. Ang tanda ko na pero hindi pa rin ako nakikinig sa inyo. Matigas pa rin ang ulo ko. Sa inyong dalawa ni Papa, humihingi talaga ako ng tawad. Pangako, Ma,
hindi ko na kayo susuwi. Ma? Si Daddy? Nako, ewan ko ba doon? Nagpaiwan sa probinsya. Umuwi tuloy ako mag-isa. Ito rin eh, umuwi. Hoy, ba't ka ba nauna? Iniwanan mo rin ako eh. Ay, anong gagawin ko doon? 'Di ba, ang gusto ko lang naman mangyari makuha si Eliana. Ikaw na nga mismo nagsabi, 'di ba, na hindi ko pwede lapitan. O di hindi na. Ano pang gagawin ko doon? Ma'am, asan na po si Eliana? Akala ko po kasama ni Sir Eman sa isla. Tetay, pwede ba kalimutan mo na yung babaeng yon? Kriminal yon. Kinagat niya si Don Eddie. Kaya ikaw, huwag mo papapasukin yung Eliana niya dito. Bawal na siya tumutong na pamamahay ko. Teka lang, Ma. Ano? May kinagat siya? Such a freak. Yes, she's a freak. Killer pa. A killer. Para kasi may sumusunod sa atin kanina eh. Pero huwag kang mag-alala. Parang nawala na sila. Naligaw na yata. Eliana, simula ngayon, kailangan natin mag-ingat. Hindi na pwede yung palabas-labas, ha? Para sa kaligtasan mo, kailangan itago muna kita. Pasensya ka na kung magiging pakiramdam mo eh, parang nakakulong ka na naman. Naiintindihan ko po, mga Eman. Mas gugustuhin ko pong itago niyo kaysa huliin po ako ng ibang tao. Ano na? Nasaan na kayo? Prof, bigla nawala eh. Nagpatakbo na mabilis eh. Nakatunog yata na sinusundan ko. Palpak na naman! Napahirapan ako ng babaeng ahas na yun. Pero, okay lang. Dahil oras na makuha kita, magiging sulit din ang lahat na paghihirap ko. Eliana, dito ka na lang muna. Wala namang gumagamit nitong kwartong to eh. Binili na rin kita kay Itay. Si Gabo naman, pinahanap ko na rin para may kasama ka dito. Pero maliban sa kanilang dalawa, wala na dapat na ibang tao makaalam na nandito ka, ha? Mang Eman, salamat po ha. Salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa akin. Salamat po dahil hindi kayo galit sa akin katulad ng iba. Akala ko po kasi magiging mag-isa na naman ako eh. Nangako ako sa'yo noon na hindi kita pababayaan. Hindi naman ang pangako ko kay Claire bago siya namatay. Wala akong planong sirain ng pangakong yan. Mabuti pa po kayo, Mang Eman. Hindi po kayo nagbabago sa akin.
Si Ma'am Isabel po kasi. Eliana, hindi ako naniniwalang kaya mong manakit ng tao. Gusto ko lang malaman ng totoo. Ano ba nangyari, Eliana? May ginawa ba sa'yo si Don Eddie? Wala po. Mabait po sa akin ang Lolo Eddie ko. Sa totoo nga po, sasama na nga dapat po ako sa kanya nun eh. Eh, ano nangyari? Bigla po kasi dumating si Ma'am Minerva. May dala po siyang ahas. Ang itim na serpente. Gusto po niya akong kunin at ipatok ko lang sa ahas, mga yaman. Itim na serpente, ang gating mo si Niligtas po ako ni Lolo. Kaya siya po yung natuklaw. Si Minerva? Eh, bakit siya may dalang ahas? Bakit niya gustong kunin? Hindi ko nga rin po alam eh. Siguro po gusto niya ko isumbong sa mga polis. Bakit mo ito hindi sinabi kay Isabel? Sinubukan ko na po yun eh. Pero hindi po nakinig sa akin si Ma'am Isabel. Galing na galing po siya sa akin. Ayusin natin to. Kaya nating ayusin to, ha? Gagawa ko ng paraan. Kulong na naman tayo, Eliana. Ayos lang na ha. Mas delikado kasi pag nasa labas tayo. Ano mo namang maraming gustong humuli sa atin eh. Kahit hulihin nila tayo, hindi naman talaga akong tumuklaw kay Lolo Eddie. Kung alam mo lang, gustong-gusto ko nang lumabas nung inaaway ka ni na Lola Aurora at Ma'am Isabel. Hindi ka nila dapat ginanon. Dahil wala ka namang kasalanan. Salamat. Salamat na di ka lumabas ha. Kasi kung nagkataon, baka lumala lang yung sitwasyon eh. Sana maayos lang lahat ng to. Sana dumating na yung panahon na pwede ko nang makausap si Ma'am Isabel para makapagpaliwanag na ako. Magtago ka muna na ha. May tao yata sa labas. Eliana? Si Gabo! Eliana? Gabo! Gabo! Kaya sa buhay, pag-ibig kong tunay, pangarap sa bawat sandali. Ikaw ang umaga, tanging pag-asa, diwa.
Okay, wow! Julian, I love them all! Okay, ikaw, sa tingin mo, ano dito ang pinakamaganda para magamit ko sa billboard ng Serpentina? Okay naman. Kahit ano dyan. Wait. So, are you saying I look good in all the pictures? Come on, Julian! Pwede mo pa naman din sabihin sa akin ng diretsuhan eh. You still find me beautiful. Okay, you know what? I'm sorry kung na-turn off ka sa akin with the way I treated Eliana. But, I mean, after everything that's happening now, don't you think that it was right that I was harsh to her? After all, she is a criminal. Anong sabi mo? Oh my God. Don't tell me hindi mo pa nababalitaan. Kay Julian, kinagat ng ahas niya si Mr. Eddie Cascavel. She's that dangerous. Okay, so I think it was right that I never trusted her at all. And, for your own good, can you just not trust her anymore? I mean, okay, Julian, think about it. Kinagat niya si Mr. Eddie Cascavel. Tapos mismo yung anak ni Sir Eddie Cascavel, yung tumulong sa kanya. Hello, kung kaya niya gawin yun sa kanila, ano pa sa atin? Traitor siya, Julian. Dahil nga, ahas siya. Okay lang. Grabe ka, pinag-alala mo ko sa sasang hinahanap. Kala ko na nangyari sa'yo. Pasensya ka na, Gabo, ah. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Saka, salamat, ah. Salamat kasi tuwing nawawala ako, hinahanap mo ako. Siyempre naman, kasi mahalaga ka kasi sa akin yan. Sobrang mahalaga. Sa bawat sandali, ikaw ang umaga, dala'y pag-asa, liwanag sa bawat bighati. Mabuti na isipan mo pang umuwi. Grabe, ate. Ang sungit mo naman. Kuya, pagpasensyahan mo na kasi kanina ka pa hinahanap ni ate. Tsaka meron tayong pag-uusapan. Di ba yung relaunching ng Serpentina, girl? Tayong kailangan mag-usap, Minerva. Bakit? Anong problema? Bakit mo pilit na kinukuha si Eliana? Ako? Ba't ako? Wala naman akong ginagawang ganun. Nananahimik ako dito, ah. Alam ko na ang totoo. Si Eliana mismo nagsabi sa akin. Ikaw may dala ng ahas na kumagat kay Sir Eddie. Sayang hindi ko kayo makakasama. Alam ko na kung gustuhin ninyo na makapagpaalam sa apo ninyo. Hindi na ako sasama. Papantayan ko lang ang papa mo. Pwede po ba ako sumama? Yan, ang delikado yan. Maraming tao doon. Baka magkita pa kayo ni Isabel. Ano balita? Dapat na andito siya. Ito ang libing ng taong nagligtas sa kanya. Dapat lang, magbigay-pugay dito ang babaeng ahas. Magbantay ka rito maghapon. Baka biglang sumulpot dito ang babaeng ahas. Isabel, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Hindi si Eliana ang kumagat sa papa mo. Pero ibang ahas. Dadaling kita kay Eliana. Siyang magpapaliwanag sa'yo.